Katulad ng kanyang iniidolong comics cartoonist, writer, novelist, and publisher na si Mars Ravelo, latecomer na rin si Bert Sarili nang pumalaot sa mundo ng comics. 35 years old na siya nang magdibuho ng mga kwento sa Arcade Publication. Isa sa early illustration niya dito ang Supot ng Kayamanan na sinulat ni Sonia Eusebio at nalathala sa Action Comics noong 1962. Naging contributor din siya sa 4 Aces Publication under Rading Mina Sabater. Dito niya iginuhit ang mga short story na Sarina Malta na sinulat ni Greg Igne de Dios at ang kwentong Bayani ng Isang Ina na sinulat naman ni Villamor Katahan at nalathala sa horror comics noong early 1960s din. Dito ay makikita sa mga larawang iginuhit ni Bert Sarili ang impluensya ng paborito niyang comics illustrator na si Ruben Yandok. Sa 4 Aces din siya nabigyan ng break gumuhit ng mga nobela kung saan nakatandem niya si Marcelo B. Isidro sa sinulat nitong obrang Ang Bagong Paraiso at Brogo na kapwa nalathala rin sa mga pahina ng horror comics noong early 1960s. Bert Sarili joined Atlas Publication under Mars Ravelo noong mid-60s. Naging lettering artist si Bert Sarili at dito na rin siya nagsimulang magdibuho ng mga semi-cartoon sa mga one-page comedy strip na ginagawa niya. Noong 1965, kinatha at iginuhit niya ang kanyang comedy story na Duelo na nalathala sa Special Comics. Naging katandem din niya si Ted Tenorio sa kwentong Nakalusot at sa mga comedy series na Ito ang Sapak at Ito ang Butas, Batas na nalathala rin sa Special Comics noong 1966 at 1968. Ang kanilang cartoon character na kinatha ni Ted Tenorio ay ang Dr. Ispongklong na unang nalathala sa Pogi Comics ng Ace Publication. Nakatandem naman ni Bert Sarili si Suliman sa iginuhit niyang Tricycle Teryo na nalathala sa Hiwaga Comics noong 1969. Ayon kay Bert Sarili, ang malaking break na dumating sa kanya nang pumalaot siya sa kanyang cartooning career ay nangyari noong early 70s. Dahil loaded noon sa kanyang art assignment ang kapwa niya cartoonist na si Al Magat, hindi na nito matugunan ang mga illustration na ginagawa niya sa column ni Mars Ravelo na may titulong Gusto Kong Mag-Artista, May Itatanong Ba Kayo? Nag-volunteer si Bert Sarili na siya na ang pumuno sa trabaho ni Al Magat. Mars Ravelo impressed with Bert Sarili's work kaya ginawa siya nitong full-fledged cartoonist. Ang cartoon characters niya na sina Ping at Pong ay kinata at iginuhit niya na nalathala sa Darna Comics noong mid-70s. Sinundan niya ito ng Barok kung saan nakatandem niya dito si Polly Ralanca. Ayon kay Bert Sarili, he patterned his Barok character to the American comic strip na The Flintstone. Kaya lang iniba niya ang karakter ni Barok na ginawa niyang binata. Pumatok sa mga comics readers ang Barok at agad naging household name ang pangalan nito. After 2 years, isinalin ito sa pelikula ng HPS Production na ginampanan ni Chiquito at Trixia Gomez. Nang isalin itong muli sa pelikula, si Yoyoy Villamina ang gumanap na Barok at ito ay ang Sasabi Barok Love Ko si Dabiana, katandem si Cecil Inigo at ang isa pang Yoyoy Villamiren, starring ang Barok Goes to Hong Kong. Noong 1977, naging abala si Bert Sarili sa pagsusulat ng script ng Barok na nagkaroon ng teleserye sa IBC Channel 13. Si Yoyoy Villamiren ang gumaganap dito.
Ayon kay Bert Sarili, hindi siya nasisiyahan sa ginagawang comedy sa mga pelikula. Masyado raw ordinaryo ang pagpapatawa at kung siya ang tatanungin, meron pa raw improvement na magagawa dito. May plano rin daw siyang pumalaot sa pagsusulat at pagdidirect sa telebisyon at pelikula. Noong 1977, sumulat din si Bert Sarili ng una niyang nobela na pinamagatang Plaster, isang superhero comedy novel. Dito ay nakatandem niya ang comics illustrator na si Virgilio Torres. Marami pang mga cartoon characters na isinunod si Bert Sarili dito na pawang nakilala rin at naisalin sa pelikula, gaya ng Boogie na sila rin ni Polly Ralanca ang kumatha at nalathala sa special comics. Naisalin din ito sa pelikula kung saan si Dencio Padilla Sr. ang gumanap sa title role. Ang kathat-guhit ni Bert Sarili na Max and Jess ay nalathala naman sa Tagalog Classics. Ito ay isinalin sa pelikula ng Bangkong Audiovision na ginampanan ni Dolphy at Panchito ang title role. Sinundan niya ito ng kanyang cartoon character na Tartan na nalathala naman sa Filipino comics at isinalin sa pelikula ng Emperor Films Production at ginampanan ni Vic Soto ang title role. Kasama rin niya dito sina Vic Soto at Joey De Leon. Ang iba pang cartoon character na kinatha at iginuhit ni Bert Sarili ay ang kanyang superhero cartoon character na si Super Kidlat na sa Kidlat Comics nalathala. Ang King Koi ay sa King Comics. Ang cartoon character niyang Giday ay sa Special Comics lumabas at ang Bruna the Bruja ay sa Filipino Comics nalimbag. Muling ibinalik ni Bert Sarili ang cartoon character na si Dr. Espongklong na dati nilang pinagsamahan ni Ted Tenorio at nalathala noon sa Pogi Comics ng Ace Publication. Pero this time ay sa mga pahina na ng TSS Comics ng Atlas Publication na limbag. Iniba na rin niya ang pagkaka-spell dito ng pangalang Espongklong. May mga one-page cartoon strip series ding ginawa si Bert Sarili. Ang kanyang Laugh a While, Super Jokes at ang On the Record. Ang iba pang cartoon strip na ginawa niya ay ang Kapalit, Disente, Hindi Magtatagal, Hindi Pareho, Kuripot, Magastos, Sa Kanya Lahat at marami pang iba. Noong bago pa lang akong nagsusulat sa comics ng Atlas, naging contributor ako ng comedy stories ko sa Ayos Pocket Comics noong 1986. Dito ay nagkapalad ako na makatandem si Bert Sarili sa kwento kong Effective Daw. Nang maglaho sa circulation ng comics, ang ilan sa mga comics character na sinulat at iginuhit ni Bert Sarili ay inilathala sa mga sarili lang pocket size book gaya ng Barok, Dr. Espongklong at iba pa. Yumao si Bert Sarili, ilang taon na ang nakalilipas. Siya, si Bert Sarili, Filipino comics cartoonist, illustrator at ang kanyang mga nilikhang cartoon characters sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.